Ito nga bang TNT Tropang 5G ay magpapalit ng import bago magumpisa ang finals ng PBA? Natalo nga nila ang Meralco Bulls at nakapasok sila sa finals pero inconsistent yung naging laro nitong si Chris Macolo. Pagkatapos nitong maka-score ng 42 points doon sa Game 5, dito sa Game 6 ay nag-struggle na naman itong maka-score plus na-foul out pa ito ng maaga. Kaya ngayon merong mga fans na nagsasabi na baka pwede nang bumalik si Ronde Hollis Jefferson dito sa TNT. Pero sa totoo lang, malabo pa rin makabalik itong si Ronde Hollis Jefferson dahil meron pa rin itong injury. Yung kasing injury nitong si Jefferson ay sa Achilles at yung ganong klaseng injury matagal ang recovery period. Kaya baka itong si RHJ next year pa makabalik. At sa TNT naman, pwede nga silang magpalit ng import pero sa tingin ko medyo risky na magpalit ka ng import sa ganitong stage lalo na kung finals. At alam naman natin mahirap humanap ng import. Actually, kung maaalala ninyo, hindi naman itong si Ronde Hollis si Chris Macolo ang unang choice ng TNT. Ang gusto sana nilang maging import dyan ay itong si Marquis Chris o kaya si Darius Day. At ang parehong players ay hindi available. Kaya nga napunta sila dito kay Chris Macolo. Kaya tignan natin. Sa tingin ko ngayon mukhang malabo makabalik si RHJ dyan, no? At hindi na siguro magpapalit ng import itong TNT Tropa. Na syempre mahirap na yung sitwasyon ngayon. Pero if ever mag-decide sila na magpalit, sa tingin ko magiging mas problemado pa yan. Kaya malamang ang gawin na lang ng TNT, si Chris Macolo na lang yung gamitin nilang import. At mag-hope sila na yung laro nito yung maging consistent sa finals. Dahil alam natin si Justin Brownlee, game in, game out, siya pa rin talaga yung laro nito. Hindi nagbabago. Kaya nga mukhang yan talaga yung maaasahan natin dito kay Justin Brownlee. Ngayon, dito sa TNT import, yan ang magiging question. Ito namang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay posible na baka gumawa ng trade dito sa San Miguel Beermen dahil na-eliminate na naman sila ng maaga. At alam natin na itong Rain or Shine gusto na talagang mag-champion. So baka ang gawin nga na itong Rain or Shine ay mag-trade na dito sa SMB. Pero sa kasalukuyan kasi pinag-aaralan pa raw yan nitong si Coach Cheng Giao kung kanyang gagawin. Dahil alam naman natin na solid naman yung lineup nitong Rain or Shine Elasto Painters at kinakailangan lamang talaga na magkaroon ito ng tinatawag natin na pag-recover mula sa players nilang na-injure. Katulad nitong sila Felix Lemete, Stanley Pringle, Kit Datu at Luis Villegas. At kapag yan ay nangyari, magiging mas maganda na tsansa na makapasok sila at mana sa final sa para sa susunod na conference. Samantala naman sinabi nitong si Coach Cheng Giao at yung mga players niya na yung officiating dito sa serye na to hindi maganda at yun ang dahilan kung bakit sila natalo. Alam natin na Game 5 at Game 6 at Game 5 pa lang ay sinisi na nitong Rain or Shine yung referee, partikular na to si Kaylan Tiongson kaya sila natalo doon sa serye dahil pinapaboran daw ito ng Barangay Ginebra. Tignan natin kung anong mangyayari ngayon, no? Tignan kung talagang magagawa nito ng paraan nitong si Coach Cheng Giao na manalo na sila. Pero sabi nga nila kung magre-reklamo sa officiating dapat hindi na lang lumaban. Anyway, ang nangyari, tapos na yung serye at pasok na sa finals itong Barangay Ginebra. At yan ngayon yung nagiging sitwasyon dito para sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang pinakamalaking naging problema ng Rain or Shine, nawala yung import nila, no? Yung performance nito, hindi na naging katulad nung nandun pa siya sa elimination round. Nung eliminations, ang galing nitong si Jalen Johnson pero dito sa playoffs, nawala na. At biglang humina bumaba yung kanyang produksyon. At yun ang totoong dahilan kung bakit natalo itong Rain or Shine Elasto Painters. Ang San Miguel Beermen naman daw ay baka ibalik na itong si Andreas Cahilig at si Wamit Tiongson sa Terra Firma Jeep at ang magiging kapalit nito ay yung magkapatid na Ahan Misi, si Jeric at si Maverick. Ang gagawin daw ng San Miguel, itong si Wamit Tiongson tatanggalin na dahil gusto nila ng ibang point guard at itong si Maverick Ahan Misi ang kukunin nila. At ito naman si Jeric, gusto nilang magdagdag ng isa pang 3-point shooter para dito sa lineup ng Beermen. Kung mawala man si Andreas Cahilig, malamang magte-trade din ng San Miguel. Baka i-trade nila to si Chris Miller o si Jeron Teng para makakuha sila ng isang power forward na papalit sa pwesto nito. Actually, sabi nung mga nasa kampo ng SMB, medyo nag-iisip raw San Miguel kung ite-trade dito si Cahilig. Baka ang gawin na lang nila, i-trade na lang nila si Jeron Teng sa Phoenix kapalit ni Jerica Hanbisi. Baka yan po pwede pang magawa ng San Miguel dahil si Teng hindi naman nagagamit.
Itong si Kahili kasi kahit papano nakakatulong sa San Miguel sa pagdepensa at rebounding. Kaya malamang ay doon sa dalawang nabanggit na players, si Tiongson at si Kahilig, ito si Kahilig ang manatili sa San Miguel kung sakasakali. At iyan ngayon yung binabalak daw na gawin talaga ng SMB. Pero hindi naman tayo magtataka kung magkakaroon ng tinatawag na pagbabago sa plano itong San Miguel Beermen. Dahil syempre kung SMB gusto mo talaga na masiguro na magiging maganda yung takbo ng iyong konferensya. At kung kinakailangan nga na kumuha sila ng mga bagong players dito sa Governor's Cup, yan ay kanilang gagawin. At sa tingin ko hindi naman to magkakaroon ng malaking issue para dito sa Beermen. Basta kinakailangan lang talaga na mag-decide sila kaagad kung sinong iti-trade na players. Alam ko, desidido na sila dito kay Wami, pero namimili pa rin sila dito kay Kahilig at kay Geronteng. Kaya ngayon, ito si Coach Leo Austria habang naghahanap na rin ng import para sa Governor's Cup, ay pinag-iisipan na rin mabuti yung iba pang mga pagbabago na gagawin nila dito sa kanilang roster naman. Ang Titan Ultra daw ngayon ay maraming mga players ang posibleng malagay sa trading block. Actually, lahat sila, walang exception. Dahil kung yung kanilang main star na si Joshua Monson ay nilagay na sa trading block, maski na yung ibang players, ganyan din ang mangyayari. Kaya nasisiguro natin na magiging maganda to para dito sa Titan Ultra dahil gusto rin talaga nila mag-revamp. May mga nagtatanong ngayon kung yung bang pagbabago dito sa Titan Ultra ay merong kinalaman dito sa pagpasok di umano ng Strong Group Athletics bilang kanilang financial backer. Sa kasalukuyan hindi pa natin matitiyak kung ganyan nga ang sitwasyon. Pero malakas talaga yung balita na itong Strong Group ang gagana bilang backer nitong Titan Ultra. Ngayon, kung mangyayari yan, huwag na tayo magtaka kung magkaroon nga ng major player movements dito. For example, baka nga itong si Monson matrade na sa Converge. Alam natin merong tinatawag na ties itong strong group sa Converge Fiber Xers dahil kay Jacob Blau at syempre kay Charles Chu naman sa Phoenix. So pag nagkataon, baka itong Titan Ultra magkaroon yan ng mga trades dito sa Converge at Phoenix Fuel Masters. In any case, mga independent teams naman to, so makakatulong yan sa PBA kung lalakas din yung Titan Ultra. Tandaan natin, nasa Titan Ultra pa rin yung rights dito kay Greg Slaughter. So if ever na ito'y mag-decide o magkasundo sa kontrata, abay makakabalik to sa PBA at makakatulong yan para dito sa kanilang roster. Kaya nga sa tingin ko, yan yung magiging magandang bagay para dito sa Rain or Shine Elasto Painters o rather dito sa Titan Ultra. At dahil nga mahuhusay naman yung mga players nila, abay magkakaroon talaga yan ng magandang mga trade opportunities dahil syempre aabangan at aabangan pa rin yan ng mga tao. At yan naman talaga yung inaasahan talaga natin na po pwedeng mangyari para dito sa Titan Ultra. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Monde Guzman, si Romeo Conchada, si Malyari Mascarillas, Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray Espejo at Rosales Family, si Michael D., si Enju, si Anthony Alon, si RG Bueno at ang iba pa.